Magandang hapon sa inyong lahat, mga kalakbay sa daan ng katotohanan. Sa hapong ito sana kayo ay nasa mabuting kalagayan at kayo po ay talaga pong maligaya. Kamusta na po kayo? Sana po kayo ay talagang nagiginhawahan sa araw na ito. At ako po ay medyo matagal nakagawa ng video at sana po sa pag-uumpisa ko muli sa paggawa ay kayo po ay makakasama ko sa mga serye ng ating pag-aaral. Ano po? Bago po tayo mag-aral ng bahagya sa banal na kasulatan, tayo po muna ay yumuko sa ating pananalangin. Dakilang Diyos, sa hapong ito, hinihiling po namin ang iyong banal na Espiritu ang maging kasama namin sa aming pag-aaral na ito ng iyong banal na salita. Sa pamamagitan po nito ay magiging makabuluhan sa aming buhay ang mga talata na aming babasahin na naway ito'y magdulot ng kaliwanagan at tibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ay aming niling sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Ito pong ating gagawing pag-aaral na ito ay hindi isang pagtuligsa sa sinumang sekta ng pananampalataya at baka inyo pong mapagkamalan na nanunuligsa po tayo. Ito po ay isang kapahayagan lamang ng isang saloobin at isang pananaw na tinuturo ng Biblia. Ano po? At hindi po ito umaatake sa anumang sekta ng pananampalataya. Kaya inyo pong wag po ninyong iisipin ang ibig ko sabihin na kayo po ay mapapatamaan ng mga pag-aaral na ito. Kanina po ay may nakita akong post para hindi po natin sabihing pinatatamaan ang sinuman, ay hindi natin sasabihin kung kanino galing. Ano ho? Dahil sa post na ito ay naisipan ko na gawin ang bidyong ito. Ano po? Ang kanya po kasing talata na binanggit ay nandito po sa Deuteronomio 7 talatang 6. Ganito po ang nakalagay. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Ang tinutukoy po kasi dito ay ang Israel. Pinili po ng Diyos ang Israel na kanyang bayan. Ano po? At sabi nga po sa 7:38 ng mga gawa, yung Israel na ito na dinala ni Moises galing sa Ehipto nung sila'y nasa ilang, ay ibinigay ang lahat na ang aral ng Diyos. Ano po? At itong aral ng Diyos na binigay kay Moises sa Sinai, sabi sa 7:38 ng gawa, ay ibinigay sa kanila para ibigay sa atin. Ano po? Ibig sabihin, yung mga aral na nababasa sa Bagong Tipan ay hinango sa mga aral na binigay sa Israel. Ano po? At wala kang makikita na mga apostol o mga propeta sa Bagong Tipan. Ano po? Yung mga sumulat ng Biblia na sila'y sumipi sa ibang aklat, kundi ang kanilang siniping aklat ay ang aklat ng Lumang Tipan. At kalimitan, ang mga sinipi nila ay galing kay Moises. Ano po? Sapagkat yung mga sinipi nila ay yung mga aral na binigay ng Diyos kay Moises, na ito naman ay aabot hanggang sa panahon natin na kinakailangang ganapin din natin bilang mga Kristiyano. Napakarami po ng mga katotohanan na yan na binigay sa Israel. Ano po? At sabi nga po, doon po, sabi nga po, oy, sadya pang pinalakas yung motor ay alam niyang may nagbibideo dito. Yan. At po, mapapansin po natin sa banal na kasulatan sa Efeso Kapitulo 2, ano po? Yung mga tipan na binigay ng Diyos sa Israel, ano po? Yung paglilingkod sa Diyos, mga pangako, mga tipan, kautusan, ay po yan. Binigay sa Israel na kapag hindi po tayo sumama sa pagsunod sa tipan na yon, kasama po ang bagong tipan, yan po ibinigay din sa Israel sang-ayon po sa aklat po ng Hebreo. Sapagkat ang Israel ang bayan ng Diyos, lahat ng katotohanan kasama ang luma at bagong tipan ay ibinigay po yan sa Israel. At tayo po
Sabi po ni Apostol Pablo, ay kagaya lamang ng isang sanga ng ulibong ligaw na idinugsong sa tunay na ulibo. Yan po ang kalagayan ng mga Kristiyano. Ang tunay na iglesia, ang tunay na bayan ng Diyos ay ang Israel, at tayong sumampalataya kay Kristo ay idinugsong lamang. Yan po ang katotohanan ng nakalagay sa Biblia. Ngayon, ang sabi sa kanyang post, pasok mga SDA, nang ibinigay ba ang 10 utos sa Israel ay kasama ang mga hintil. Yun po ang kanyang post. Na ang kanyang ginamit na talata ay ang Deuteronomio 7:6. Sa kasamaang palad, ang Deuteronomio 7:6 at ang buong kapitulo 7 ng Deuteronomio ay hindi tumatalakay sa pagbibigay ng 10 utos. Hindi po yan tinatalakay ng mga talata na yan sa kapitulo 7 ang 10 utos. Dito po, partikular sa 6 patuloy, hindi po yun ang usapin ng mga talata. Ang usapin ay bakit ba pinili ng Diyos ang Israel? Hindi man pinag-uusapan bakit binigay ang 10 utos, sino ang kasama sa mga tutupad sa 10 utos. Hindi po ganun ang pinag-uusapan dito. Kaya po yung post ay medyo sablay po. Sabi dito, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan sa balat ng lupa. Kayo'y inibig at pinili ng Panginoon hindi dahil sa kayo'y marami kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayo ay pinakaunti sa lahat ng mga tao. Sabi dito, kundi dahil inibig kayo ng Panginoon na kanyang tinupad ang pangako sa kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Kaya inilabas kayo ng Panginoon sa pamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkalipin mula sa kamay ng mga hari sa Ehipto. Dito po, inilahad po ni Moises ang dahilan kung bakit ang Israel ay napili na bayan. Tayo po ba'y magtatampo kung bakit pinili ng Diyos ang Israel na bayan nung unang panahon? Hindi po tayo dapat magtampo. Ang dahilan po kaya po sila napiling bayan ay sapagkat tinupad po ng Diyos yung pangako niya kay Abraham na sa iyong binhi ay ibibigay ko ang Kanaan. At sapagkat may pangako ang Diyos kay Abraham sa kanyang mga anak pagkamatay niya ay matutupad ang pangakong iyon. Kaya nung patay na si Abraham at ang Israel ay pumunta sa Ehipto at sila naging alipin doon, bilang pagtupad ng Diyos sa pangako niya sa kanyang tipan kay Abraham, ay kanyang inilabas ang Israel. Yun po ang dahilan kung bakit ang Israel ang naging bayan ng Diyos. Ang katanungan kung ang 10 utos ba ay para sa Israel lamang, ay wala pong ganyang tinuturo ang Biblia kahit kayo po'y magbasa ng lahat ng mga talata sa Biblia tungkol sa 10 utos. Wala kayong mababasa na anumang pangungusap na nagsasabi ang 10 utos ay para lamang sa Israel. Yan. Yung utos na huwag kang papatay para lang bayan sa Israel. Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Igalang mo ang iyong magulang. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Yan ba'y para lamang sa Israel? At tayong hindi mga Israel ay pwede na ba tayong pumatay ng tao, magnakaw, mangalunya? Ganun po ba ang ibig sabihin niyan? Sapagkat yung post na aking nabasa ay parang nagsasabi na Israel lamang ang dapat sumunod sa 10 utos. Yung utos na huwag kang papatay at mangalunya, magnakaw, ay Israel lang daw ang susunod doon. Ay napakalungkot po niyan. Tayo pala ay pwede nang pumatay sa panahon na ito. Si Kristo po ba ay nagbigay ng ibang utos bukod sa 10? Ang ibig bang sabihin yung 10 utos ay inalis ni Kristo at siya ay nagbigay ng bago? Hindi ba yung utos pinapatupad ni Kristo ay yung ding utos sa 10 utos na huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw? Ganon din naman yung pinatutupad ni Kristo. Ibig sabihin, kung nagbigay man si Kristo ng kautusan sa bagong tipan, ito'y hinango niya at kanyang sinabi ang mga kautusang nakalagay na sa dating utos na binigay kay Moises.
Kaya nga po napakalinaw sa 7:38 ng Gawa na ang mga kautusan na yon, ang mga katotohanang binigay sa Israel, ay ibinigay sa bundok ng Sinai para sa atin ngayon. Nakalagay po yun sa talata. Ano po? Dito, sa Deuteronomio 6, talatang 6, patuloy, hindi po dito pinag-uusapan ang 10 utos. Ang pinakang tema po sa hanggang 10 po ito. Ano po? Hanggang 10, ang pinakang tema po ay pinili sila para maging bayan. Ano po? Ng Diyos. At ang dahilan bakit sila napili bilang bayan ng Diyos ay sapagkat nangako ang Diyos kay Abraham. At tinupad ng Diyos ang pangako na ito kay Abraham. At bilang pagkapili sa bayan ng Diyos, sila po'y susunod sa kautusan. Pero wala kayong mababasa na kayo lang ang susunod. Yung ibang bansa'y hindi susunod. Meron po ba kayong nababasang ganyang talata sa Biblia? Wala po kayong mababasa. Kapag kayo po'y nagsabi na Israel lamang ang dapat sumunod sa 10 utos, wala po sa Biblia yon. Sariling opinion lamang po yun nung nagsasabi. Sapagkat isa mang linya ng talata, wala kayong mababasa na nakalagay ang 10 utos ay para lang sa Israel. Walang ganyan po. Wala kayong mababasa kahit isa. Yun po ay isang bias na pag-aaral kapag inyo pong sinabi, sapagkat wala pong nakalagay na ganun sa Biblia. Ano po? Yun po napakalungkot na katotohanan. Nagiging bias ang marami sa pag-aaral ng Biblia upang iwasan ang Sabat. Sapagkat ang Sabat ay nasa 10 utos, tanggap nila yung mga utos na huwag kang papatay, huwag mangalunya, huwag magnanakaw. Pero ang gustong tanggihan ay Sabat, at para lumatanggihan ng matindi at talaga namang maganda ang mga argumentong gagamitin upang tanggihan ang Sabat, ay palalabasin na hindi para sa Kristiyano ang 10 utos. Kahit walang ganong nakalagay sa Biblia. Yun po nakalungkot. Kung inalis na sa bagong tipan ang 10 utos, bakit hindi maliligtas ang lumalabag sa utos na huwag kang papatay? Ano po? Huwag kang magsisinungaling. Nakalagay po yan dito sa Biblia. Hindi po yan maliligtas. Napakalinaw po yan. Dito sa Apokalipsis Kapitulo 21, talatang 8, ganito ating mababasa. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya. Sino-sino daw po ang hindi papasok sa langit? Yung mga duwag. Ang una, ang pangalawa, sila'y hindi sumasampalataya kay Kristo. No? Napakalinaw po nito. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, mga karumaldumal, sila po'y tinatawag na karumaldumal. Yun pong taguri sa kanila ng Biblia. Unay, duwag. Pangalawa, hindi sumasampalataya sa Diyos. Pangatlo, sila'y mga karumaldumal. No? Mga mamamatay tao. Nakalagay po dito kung inalis po yung 10 utos. Paano mo sasabihing nagkasala ang isang tao ng pagpatay? At hindi maliligtas dahil pumatay, wala namang utos na huwag kang papatay, inalis ni Kristo. Sinong magkakasala ng pagpatay? Walang utos. Di ba ga? Inalis na ni Kristo. Kaya sa lahat ng Kristiyano, meron pong 3 pangkalahatang pananaw na hindi naunawaan ng maraming pastor. Ano po? Ang unang pananaw ay ito. Inalis ang 10 utos. Kahit pumatay ka, magnakaw ka, mangalunya ka, hindi ka nagkakasala sapagkat wala na yung mga utos na yan. Yan na po ang unang pananaw. At yung marami ay kabilang sa pananaw na yan. Pangalawang pananaw, binago ang kautusan. Ano po? Merong utos sa 10 utos na nananatili at merong inalis. Yan po ang pangalawang pananaw. Kaya lang hirap patunayan po niyan na binago ni Kristo yung 10 utos. Wala kayong makukuhang batayan. Ano po? Yung mga batayan na ginagamit diyan ay yung halimbawa utos sa pagtutuli, palalabasing 10 utos. Yung utos ng tungkol sa pagkasaserdote, gawain ng pagkasaserdote at gawain ng saserdote sa sanktuaryo,
pinapalabas na 10 utos para mapalabas na nagkaroon ng pagbabago sa 10 utos. Yun lang po ang argumentong nakikita natin diyan. At ang pangatlong pananaw ay ano po? Yung pananatili ng 10 utos. Ano po? At yan po ay talagang napakalinaw sa Biblia. Sapagkat kapag hindi sinabi mo na inalis na ang kautusan ng Diyos, ay bakit magkakasala ka kapag pumatay ka, ay inalis na nga yan? Bakit nakalagay sa Biblia na ikaw ay hindi maliligtas, ay inalis na nga yan eh. Pumatay ng tao hindi maliligtas, bakit di siya maliligtas? Ay wala na yung utos na yan. Hindi po baga? Kaya ibig sabihin, mayroong malaking problema. Ano po? Sa pananaw na yun na sinasabi natin na inalis na ang 10 utos. Aba, edi, pwede mong sipain ang magulang mo, hindi ka magkakasala. Yung utos na huwag igalang ang magulang ay hindi ka nagkakasala. Bakit? Inalis na 10 utos yan ang pananaw ng marami eh. Ay bakit pagagalitan mo isang taong sumuntok sa magulang niya? Ibig sabihin, yung pananaw na yun ay mali. Ano po? Kung iisipin mo ng saktong pag-iisip, ang turo na yun ay mali. Ano po? Ginagawan lang ng katuwiran. Ano po? Para masabi at makatakas doon sa Sabat. Yan po ang katotohanan. Ano po? Kaya napakalinaw dito, yung mga duwag daw, mamamatay tao, sumasamba sa Diyos-Diyusan. Ano po? At yung pang mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagat, nagliliyab na apoy at asupre. Sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Napakatindi po nito. At sa unang Korinto kapitulo 6, ano po, talatang 9-16, ganun din. Yung pumapatay ng tao ay hindi maliligtas. Ay kapag sinabi mong inalis na yan, ay napakahirap po niyan. Mas magaan pang ipagtanggol. Ano po? Na ang utos ng 10 utos ay nagkaroon ng pagbabago. Bagamat mas magaan pa yun para sa akin. Pero kapag akong kausap mo, hindi ka rin tatagal doon sa argumento na yun. Ano po? Na nagkaroon ng pagbabago sa 10 utos. Yan. Wala kang talata talagang mababasa kahit isa na nagsasabi, binago ni Kristo ang 10 utos. Ano po? Ang nakalagay, huwag niyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan. At ang mga propeta, hindi ako naparito upang sirain, kundi upang ganapin. Ngayon, kaya po ko nagawa ang bidyong ito ay talaga pong maraming nalilito. Ano po? Yung pagiging bayan ng Israel, bayan ng Diyos, ano po, ng Israel, yun po'y usapin. Ang usapin po doon ay sapagkat ginanap at tinupad ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham. Yung pong dahilan. Pero ang kaisipan na idadagdag mo doon sa Deuteronomio kapitulo 7 na hindi ibinigay sa hintil ang 10 utos at ito ang dapat sumunod lamang ay Israel lamang, wala pong ganyang talata sa Biblia. Wala kayong mababasang ganyang talata sa Biblia. Ay kapag sa susunod na mga araw, kapag magpipilit kayo, ay kapatutunayan ko at nakalagay sa Biblia na kung anong utos ang binigay sa Israel ay gayon din ang magiging utos para sa hindi Israel. Nakalagay po yan dito sa Biblia. Ganun po, napakalinaw po yan sa mga talata ng Biblia. Kaya po, yung pong argumento na nasabi, pasok mga Adventist at gustong laitin na sabi para lang sa Israel ang 10 utos, kayo na may hindi Hudyo, ay bakit kayo ay hindi pumapatay? Yung po ibig sabihin bakit daw sumusunod sa utos? Hindi naman ikaw Hudyo. Ay para pag kung ating i-revise yung pangungusap, hindi ka Hudyo, ay bakit hindi ka pumapatay? Hindi ka Hudyo, bakit hindi ka nangangalunya? Yun po yung ibang pangungusap kapag isasalin mo yung salita na yon. Hindi ka naman Hudyo, bakit ka sumusunod sa 10 utos? Ay di kung i-revise mo, hindi ka naman Hudyo, bakit hindi ka nangangalunya? Sapagkat yung utos na huwag kang mangalunya para lang sa Israel yan. Para lang yan sa Hudyo. Bakit hindi ka nangangalunya? Ang susunod lang niyang utos na huwag kang mangalunya ay Hudyo lang. Ganun po yun. Kaya napakahirap pong aral po niyan.
Yung pong ganong pangungusap ay isang turo na hindi po pinag-isipan, na si Satanas po yung natutuwa na tinuturo natin pwedeng labagin ang utos ng Diyos. Tayo po na mga Kristiyano ay hindi naging Kristiyano para sundin ang utos ng Diyos. Tuwan-tuwa po si Satanas dyan. Ano po? Pwede nang pumatay, pwedeng mangalunya, pwedeng magnakaw. Nakakalungkot po na doktrina po yan. Yan po talaga ay doktrina ni Satanas. Ano po? Nakakalungkot na doktrina ang ganyan. Ulitin ko po. Yan po ay doktrina ni Satanas. Wala pong doktrina ang Diyos na pwede kang mangalunya, pwede kang magnakaw, pwede kang pumatay. Ano po? Wala pong ganyang doktrina ang Diyos. Kaya kapag sasabihin mo, hindi ka naman Hudyo, bakit sumusunod ka sa 10 utos? Sumusunod ka sa utos na huwag papatay, hindi ka naman Hudyo. Yung ganun pong turo, yung ganung pangungusap ay aral po yan ng demonyo at sinasabi na pwede ka nang pumatay, pwede kang mangalunya, pwede kang magnakaw. Napakasamang doktrina po ng ganyang mga pangungusap. Kaya iiwasan po natin. At dapat pag tayo magbibitaw ng salita ay pinag-iisipan natin kung ano ba yung ating sinasabi. Sa tingin ko, yung mga nagsasalita ng ganyan ay hindi nag-iisip kung ano ang sinasabi po nila. At yan po yung nakakalungkot na pangyayari sa ating buhay. At sana po ay naging malinaw po ang ating paksa ngayon. At wag pong sasama ang loob ng iba na kaiba sa ang paniniwala sa aking ipinahayag. Ito po ay pagpapahayag lamang ng pananaw at ng aming paniniwala. Hindi po layunin na siraan ang anumang relihiyon, atakihin ang anumang relihiyon. Hindi po ganyan ang layunin. Ito po ay pagpapaliwanag lamang kung ano ang panig na sa tingin ko ay kalugod-lugod sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood ng aking mga video. Ang kapayapaan nawa ng Panginoon ay sumaating lahat at kayo po sana ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos.